Ngunit sa kabila ng ating pagiging isang bagong nilalang ay naroon din ang isang katotohanang hindi natin pwedeng pabulaanan at tanggihan na sa atin pa rin ang mga kinagawian at mga kinasanayang mga kultura, mga kaisipan at mga pag-uugali ng ating dating pagkatao. Bagamat sa ating araw-araw na pamumuhay ay napapansin natin na ang pagpapakalantad, ang mga pag-uugali at pag-iisip ng dating pagkatao ay mapanatag pa rin tayo na ang mga ito ay normal lang. Hindi natin pinag-iisipang mabuti na hindi na natin dapat taglayin ang mga ito sapagkat tayo ay isa ng bagong nilalang kay Kristo. Tayo ay napanatag na ang lahat ay tumatakbo ng normal at ayos. Isang bagong nilalang na namumuhay gamit ang pag-iisip at pangangatwiran at pagkilos ng lumang pagkatao. Tayo ay napapanatag dahil hindi natin lubos na nauunawaan ang sinasabi ng Biblia sa 2 Korinto 5 talatang 17. Kaya tignan natin muli ang talatang ito. Sa makatuwid ang sinumang tao na kay Kristo, siya ay isa ng bagong nilalang. Ang lumang mga bagay ay lumipas na. Masdan, ang lahat ng mga bagay ay lumipas na. Ngayon, ano ang sinasabi sa talata? Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. At ang kasunod na bahagi ang hindi natin naunawaan. Ang sabi, ang lumang mga bagay ay lumipas na. Iniisip natin na ang kahulugan nito ay nagsasabing ang lahat ng maling mga pag-iisip at masamang pag-uugali ay nawala na dahil sa tayo ay isa ng bagong nilalang. Pero hindi ganoon. Sa totoo, ang kalagayan natin ngayon ay masyadong masalimuot dahil tayo ay isang bagong nilalang na pinapatakbo ng mga pag-uugali at mga pag-iisip ng lumang pagkatao. Taglay natin ang mga kaisipang hindi nakalinya sa ating bagong pagkatao o sa pananaw na itinikda sa atin ng Diyos. Tayo ay nagtataglay ng mga idea at mga paniniwala na maghahatid sa atin tungo sa ikalalayo sa gawaing ipinapagawa sa atin ng Diyos. Pakinggan ninyo ito, ang bagong pagkatao na aayon sa ating pagkatawag o pananaw ay itinatatag upang ang ating kaisipan, mga paniniwala at mga pagkilos ay umangkop sa ating espiritu na tumanggap ng katuwiran ng Diyos. Ang bagong pagkatao na gusto nating maging ay itinatayo, sinasadya. Ito ay sinasadyang itinatayo, hindi sa mga lumang pundasyon o lumang katuruan, maling katuruan, mga maling paniniwala na itinuro ng mga tao sa atin, kung hindi sa bagong pagkatao. Pananagutan mong itatag ang bagong pagkatao na gusto mong maging. Anong uri ng pagkatao ang nais mo sa iyong buhay? Nais mo bang maging isang taong hindi matakutin? Hindi mapag-alala? Hindi nag-iisip at nagsasalita ng pangit o negatibo? Iyon ang dapat mong sadyaing itatag. Dahil hindi ito kusang mangyayari sa pamamagitan ng paghihintay. Karamihan sa mga anak ng Diyos ngayon ay namumuhay sa impluwensya ng dating pagkatao, pero naghihintay ng mabuting mga bagay mula sa Diyos. At hindi ito nangyayari. Dahil doon, sila ay nagtatampo, nagagalit sa Diyos. Hindi nila naisip na kapag ang isang tao ay namumuhay sa maling mga kaisipan at mga pamamaraan, ay aani sila ng kasawian. Sa isang banda, ganoon din ang kabaliktaran nito. Kaya nga napakahalagang maunawaan natin ang mga pamamaraan at mga kaisipan sa kung papaano nga ba may tatayo o may tatatag ang isang bagong pagkatao na gusto mong mangyari sa buhay mo. Meron ka bang babaguhin sa buhay mo? Itong video na ito ang bagay sa iyo. Tandaan mo ito, bago makapagtayo ng bago, may lumang ginigiba. Gusto mo bang baguhin ang buhay mo? Bago mo baguhin ang buhay mo, kailangan mo nang sirain, gibain ang lumang mga paniniwala, lumang kaisipan, mga pangit na nakasanayan at iba pang mga pag-uugali na naghatid sa iyo sa kinaroroonan mo ngayon. Bago ka makapagtatag ng isang bagong pagkatao, kailangan mo munang gibain ang lahat ng mga kaisipan, lahat ng mga paniniwala at mga paninindigan ng lumang pagkatao. Ang matapat na pagsusuri sa iyong sarili
ay maglalantad ng kung sino ka talaga, na magbubunsod ng isang pagpapasyang lumipat sa tama at mas maayos na pagpili. Hindi ka magkakaroon ng bago at matatag na pagkatao kung magtatayo ka gamit ang lumang mga pundasyon o pag-uugali na nakasanayan mo at mga kaisipan na hindi nakalinya sa iyong pananaw. Hindi ka magkakaroon ng bago hanggat hindi ka nakakalaya mula sa maling mga kaisipan at gawain na naghatid sa iyo sa kinaroroonan mo ngayon. Ang pagbabago ay isang tuloy-tuloy na proseso habang sinasadya mong piliin kung ano ang mga dapat gawin at isipin. Pakinggan mo ako, kaibigan. Ang anumang iyong mga ginagawa na walang kinalaman sa pag-abot sa iyong pananaw ay pagsasayang ng iyong panahon. Ang pagtatatag at paghuhubog sa iyong bagong pagkatao ay isang paglalakbay, hindi isang paliksahan. Kaya huwag kang mainggit kung may nauunan na sa iyo. Huwag kang mainggit kung may mga taong may achievement na sa buhay. Ang pag-abot mo sa iyong pananaw, tandaan po natin mga kaibigan, ay hindi paliksahan. Kung hindi, ito ay isang paglalakbay. Tandaan mo ito, kung sakaling bumagsak ka, huwag kang sumuko. Sa halip, dapat magtanong ka, ano ang pwede kong matutunan sa pagbagsak na ito? Yun ang tamang tanong. Yun ang tamang isip mga kaibigan sa panahon na ikaw ay bumagsak. Ang iyong mga pagbagsak sa nakaraan ay hindi nangangahulugang hindi mo na kayang magtagumpay ngayon. Kung gusto mong abutin ang pangarap mo, ang pananaw mo, ang layunin mo sa buhay, kung gusto mong abutin ito, hindi yan mangyayari sa pamamagitan ng paghihintay. Ito ay mangyayari sa pamamagitan ng pagkukusang itatag ito at pagsasagawa ng ilang tiyak na mga hakbang sa araw-araw. Gaano man kaliit ang iyong pagsulong, ito ay nagiging isang bahagi ng pagbubuo ng iyong bagong pagkataong itinatatag. Ang pagpapatuloy ang nagsisilbing tulay sa kalagayan mo ngayon at bagong pagkataong nais mong maabot. Dito muna tayo pansamantalang magtatapos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa videong ito. Kung nakakatulong sa iyo ang mga videong ito na aking ina-upload sa YouTube, ay please paki-subscribe po para ma-update ka sa mga i-upload kong video dito po sa YouTube. Maraming pong salamat at pinagpala po kayo ng ating Panginoon. Lagi po nating tandaan, maunawaan mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo.